case ho nitong 7 years old na namatay dahil ho aksidente namang nabaril nung kanyang 13-year-old na kapatid sa Tondo. Paano naman na nangyari dito, General? Yes, yun doon sa investigasyon ng ating kapulisan, nang yung tatay po nito ay kakauwi lang. Kakauwi lang mula sa kanyang duty. Yes, police din no? Yes, sa kabaro po namin. Ngayon yung baril niya, pasok po sa bahay, inalis niya, nilagay niya sa isang drawer o cabinet. Tapos, sinarado niya, lumabas siya sa kanilang bahay. Ayun naman pala, ayun dun sa witness natin. Yung witness natin dito, yung kapatid din itong biktima natin, nakita doon yung kanyang kuya, na buksan niya sa kanyang drawer. Yes. Sa yun, yung baril. Para hindi ho siya loaded kung sakali, di ba po? Ito tayo daan sa ano? Responsibility natin bilang tanggal owner, bilang police officer. So dito tayo daan. Saka kung sakali ho, di ba, General, isa pa hong isa ring pwedeng gawin dyan, tanggalan mo ng bala yung magazine, no? Sa usual po, kahit na po, kahit na hindi na po tanggalan basta maghiwalay. Yung magazine, importante, maghiwalayin. Yun. At ilagay din sa safety guard na hindi po mapapakilaman ng inuman, lalo na yung hindi naman po trained, ano? Yes. So, saka syempre, lalo na po yung mga bata. So, at sa kwento na to, yung insidente na to ay nakakalungkot. Opo. So, kaya lang talaga kung nakita natin na may negligence yung kasamahan natin dito. Na hindi sana, pwede sanang maiwasan. Kaya lang, nagkulang siya. Na dapat sana, nilagay niya, kung sakaling nilagay sa cabinet, nilak sana niya. Yes. Kasi bago nabuksan ng bata. So, yun pa yung kasama sa inimbestigahan natin. Kung hanggang saan yung kanyang negligence dito sa pangyayari na ito. Sabi niyo nga po, General, talaga namang ayaw nga sana pag-usapan ito. Pero, at saka, for sure, masakit ho dun sa kabaro din ho ninyo dahil namatayan siya ng anak Tapos makaharap pa siya sa admin case ngayon, di ba sir? Dahil negligence ito Yes, masakit yung pag-usapan. Kaya lang, kailangan natin i-discuss ito para malaman lahat ng ating mga kapulisan ng mga gun owners to be responsible. Lalo na po at alam po natin yung baril na yan ay nakakamatay, ano? So, yun din, pinag-uusapan din namin ito. Every time na nagkakaroon po kami ng monthly or weekly na pag-usap sa aming mga kasamahan. This is one of the topics also na dinidiscuss namin yung gun safety. Oo, talagang dapat ho kung hanggat kaya naman nung maiwasan, General, sana yung maiwasan, di ba? Maging responsable lang ho tayo, kamukha ho nito, di ba? 7 taong gulang ho yung tinamaan. Nanak ng... Yes. Tapos, tukok ang tukok. yung nakasama sa kanya. So, siyempre, traumatic po ito dito sa bata. Madali ka Tapos, siyempre, yung dinadala, hindi lang po yung lahat po sa buong bahay na yun. So, ngayon, naglulot ka, mabigat po yung... Nakahasad na tapakanan. Lusot din siya. Nakikirami namin sa pamilya. Ganun pa man, kailangan namin gawin yung trabaho namin. Yes. So, para kailangan po nagutan din sa kanyang ama, no? Na mangyayari ito sa kanyang naging hindi siya nabigyan. Oo, napakabigat ho nung dinadala ng kabaro
po tayo, lalo na sa pag-handle ng mga baril. Eh, General, siguro itong huli na. Paalala nyo sa mga kabaro, maging sa mga nagmamayari ng baril, mukhang kayo po talagang advocate kayo ng gun safety. Go ahead po, General. Maraming salamat sa pagkakataon dyan, ano? Hindi lang sa kapulisan, hindi din sa mga lisensyadong may-ari ng baril. Alam po natin, napakalaking responsibilidad paghawak nito. So, lagi natin isipin ang gun safety na nabanggit natin kanina. At idagdag ko lang, papasok na po ang Pasko. Nakikita nga namin na meron kang Christmas tree sa yung Lugol, sa Alaran na Rango. Parating na yung Pasko, magde-December 1 na. Remind na remind. Saan naman, mahanda na po ang kapulisan ng Maynila kasi nakapasa na po kami ng ating mahal na Laguna na para maging yung traffic, bantayan yung mga mamimili, lalo na po ang mga dinadagsang lugar dito sa Maynila, yung Divisoria, yan po Quiapo, at ganoon na rin po ang mga main thoroughfares natin, station. Siyempre may po pasyalan din tayo dito ang Luneta. Pagdating po ang pasukan, lagi po may tao dito. Kaya maraming salamat po. Paalala lang namin huli-huli po. Pagpupunta po tayo sa magkataong lugar, mamimili po tayo cake. Huwag po tayong magdala ng sobrang daming pera. At pag-ingatan po natin lahat ng mga gamit natin. Salamat. Saka ang daming simbahan dyan sa iyo, sa MPD, General Yes, simbang gabi. natin, maliban po ang dito, nabanggit na rin po yung simbang gabi. Yan. At siyempre, maliban po doon, papunta na rin po kami pagdating ng Enero, dito sa pista ng Nazareno. Oo nga. Pinag-aandaan namin ay sa utos ng ating bagong talagang regional director, si Civil General. Pwede bang magpa-reserve na sa'yo, General Ibay? Pagka Nazareno season na, punta ka dito sa studio, pag-usapan natin yung preparasyon niya. Pwede ba? Maaari naman po, maaari po. Oo. Basta maisingit mo lang bago ka maging busy. Teka muna, tingnan natin yung calendar natin din, ha? Teka. Ito. January 9 pala ipapatak ng Webes. Di pwede siguro January 4, sa akin ka, Pwede? Po natin yan nga, Jeff. Ayan, January 4, sir, ha? Sa akin ka, para mapag-usapan natin yung preparation sa Nazareno, ha? Opo. Alright. Maraming salamat po sa pagkakataon at pag-ingat po tayo. Sa lahat. Alright, maraming salamat po, Police Brigadier General Arnold Tomas Tony Ibay, ang District Director po ng Manila Police District. Box Report sa Radyo 630 at Teleradyo Servicio. Magiging busy talaga pagpasok talaga ng December. Sa lahat ng mga police district ng NCR, napaka-busy talaga niyang MPD. Isipin nyo magsisimbang gabi, pagpapasko. Tapos mag-Enero, di New Year. Tapos meron sila kaagad na Nazareno. Narinig mo ba yan, Boss Gerson? Ang sabi niya, January 4 sa atin siya dito, studio guesting, sabi ni General Ibay. Record nyo na to para tayo evidence. Hindi, umuha naman yan, kilala natin yan si General Ibay. Dito rin, asahan natin siya sa January 4 para mapag-usapan natin yung preparation siya na siya rin. Pero matagal pa naman yun. Pero as early as now, siyempre kailangan may mga preparation yan din yung ruta, pag-uusapan, security, o ano mga gagawin nila dyan, Pero balik tayo dito sa pinag-usapan natin kanina. Kaawa-awa naman yung 7 taong gulang na bata, nabaril ng kanyang 13-year-old na kapatid. At ang nakapatay ay yung baril ng kanyang tatay na pulis. Ang sinasabi nga po natin, gun safety lang po tayo. Kapag po tayo nagmay-ari niyan, dapat po talagang maging responsable po tayong gano'n. Sabi nga ni General Ibay kanina, ang pwede niyang nagawa sana nun, pinaghiwalay niya yung mismong baril saka yung magazine para hindi napapaglaruan ng mga bata. O kaya bumili kayo ng vote, Mali pa rin siya. Dapat tinago niya baril niya. Marami pa po tayo pag-uusapan, ha? Bago kayong video, magbabalik pa ang spot report makalipas ng ilang paalala. Alamin, siyasabi at hanapin ang katotohanan sa likod ng krimen. Kasama si Jeff Capara sa Box Report. Vice ganda, may mic for my favorite kulit with milk. Ng sobra-sobra pa.
eh, 10 centimos lamang ay binawas. Nagbawas pa. 56, 60. Price, ano ng gas. Nagbawas pa silang 10 cents lang. Tapos pag mag-increase, Kaya piso. Alas 2 ng hapon, ang Radyo 630 ay napakikinggan sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood sa Teleradyo Servisyo. Iibig pa ba? Iibig pa ba? O iiwan na? O iiwan na? Sure ka na ba kung anong status nyo? Sure ka na ba kung anong status nyo? Linawin natin yan sa payo at tulong ni Coach V. Vanessa Antonio. Ipadala na ang inyong mga tanong at mensahe sa 0919-278-3000 at tumutok na sa Love Connect. Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ang Radyo 630 ay napakikinggan sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood sa Teleradyo Servisyo. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng krimen. Kasama si Jeff Cabral sa Spark Report. Spark Report sa Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Spark Report sa Teleradyo Servisyo. Kasama si Jeff Cabral. Nagbabalik po ang Squad Report. Ang oras po natin 7:22. Aba siyempre ho trending na trending ho ito nitong nakdaang linggo. Yung kaso ng actress at negosyanteng si Neri Miranda. Matapos nga pong maaresto sa bisa ng Juana Torres. Sikat. Nakausap po ng P7 eh, Adalia. Oh. abogado po. Mayroon kasi natanggal sa karwas. Na biktima. Malambot yung Abay, ang sinasabi pwede. ho ay natanggal Malambot kasi yung ano nila eh, sticker. Pangit. Sige, thank you. Oo. Ano po, isang kumpanya yan eh. Ano to? Dermacare. Sinasabi niya 89 million pesos. Yun yung na-invest nung 39 na biktima na nire-representa ni attorney Roberto Labe, yung hinakausap ng ABS-CBN News. Bigyan lang ho tayo ng timeline. November 23 ho, nang dinampot sa isang mall sa Pasay ho si Naik o si Nereza Miranda. 14 ho na kaso ng paglabag sa securities regulation Mayaman na yan. at maging estafa. Banda pa yung asawa. Ang sabi ho Mira. ng abogado sa atin nakausap ho natin ang sabi ho ni attorney Labe, Kasabihan nga, 2022 pag nung malaki nagsimulang yung mamuhunan yung mga butas biktima, ng yung isa butones, sa mga biktima. malaki rin yung makalipas butones. ang taon, sinasabi tumalbog ho yung mga tseke. At ang paliwanag pa ho ng abogado, Bakit yung mga chicken karmi kaya? Mga talbog. Karamihan talbog. Na nagbibigay ho ng babala patungkol ho dyan dahil hindi nga ho allowed mag-solicit dahil wala ho silang Chikit, talbog na nga. karampatang permit ho tungkol dyan. Bukod ho kay Naik, ang sinasabi Sikat si Chito Miranda, yung pala, endorser din doon sa masira lang siya sa asawa niya. Ayun nga, ang babala kasi ng Pinaglaban niya SPG yung asawa niya. Hindi autorisado yung Eh, kumpanya na hindi daw. Paano ngayon? Mga illegal mo pala yung ibang ano nila. makakuha ng registration at lisensya. Para ho kwentuhan ho tayo para i-walk through tayo dun sa nangyari dun sa pag-serve ng warrant of arrest. Nasa linya ho natin si Police Major Hazel Azilo, ang PIO po ng Southern Police District. Good evening po, Major Azilo. Jeff Caparas po. Kayo po ay nasa Squad Report. Welcome po. Yes po, good evening Sir Jeff at sa iyong mga tagapakinig. Magandang gabi po. Alright ma'am, naging viral na ito pero doon ho sa mga ngayon lang ito nabalita paki-walk through ho kami doon ho sa Hindi na pag-serve ho yata nag-artista yung asawa niya. warrant of arrest ng SPD dito po sa actress at business woman na ito. Go ahead po. Di nag-artista, nag-business. Kaso nga lang, yung business niya, Ilang hapon,
Puro scam pala yun. Hinahaluan ng warrant ano. of arrest kay alias Mary Mm. dito sa isang convention center dito sa area ng Pasay City. So, Mm. parang guest po yata sa doon, guest speaker, Mm. at dun sa inabutan. Doon sa binasahan ng Mm. kaukulang right niya. Sinasabi ko sa kanya yung advocate po Ang kwento mo sa akin dito, Major, November 16 ba? Tama ba? Nang nilabas yung warrant, ano? Ng Pasay, Opo, ng yes, RTC. November 16, opo. Tapos, the following Friday, Mm. nagkaroon kami ng copy Mm. nung warrant. So, kinabukasan ko na i-serve ko namin sa kanya. Mm. Actually, Major, ito yung naisip ko kanina bagang papunta ako dito sa programa. Hindi ko alam kung hindi ko ba ito dapat itanong eh. Kasi di ba ang sinasabi, bali-balita hindi aware itong si Nery Miranda na siya ay may anong warrant. Paano ho ba yung ganyan? Paano hindi siya naging aware na may warrant of arrest? Talaga ho bang nangyayari yan? Hindi ko po masabi Mm. hindi niya alam. Oo. Kasi usually po, bago ka malabas ng warrant of arrest, Mm. meron muna kayo mga preliminary criminal Alam ko. hearing po kayo. So, i-serve po kayo sa SINA, matatawag kayo ng court. So, pag hindi po kayo nakapagod, saka po nalabas ng warrant of arrest. Yun nga eh, kasi di ba may mga lumalabas na mga haka-haka wala na siyang ganong natanggap eh, di ba? Nagulat pa lang na meron siyang warrant eh. Alibay lang yun. Pero Pero may ganun. kadalasan ba hindi natatanggap talaga? Actually po, ayon din sa information na meron tayo, Mm-mm. twice po silang nag-fail na mag-appear sa court, kaya nga po lumabas itong warrant nila. Oo. At ayon din sa inyong pagtatanong, 2022 pa po Oo. ito na ito nila. Oo. So, by then, 2024 na po tayo. Oo. Siguro naman po alam na nila na Matagal na pala yun. malabas na rin po ito. Eh saka ang Tagal na pala, ngayon lang. ng Ano? PNP, particular ng Ano yan, SPD pupuliin at na? saka ng Pasay. Kuno nga Siyempre, eh. i-serve yung warrant, ano, dahil may kapit at nasa jurisdiction. Ganyan din nila, di sa ba? harap pagka So, ayaw kailangan matinsan mag-acto ng mo. Pasay naman dyan, no? Yes po, tama po kayo dyan. Ang role lang po talaga natin dyan is i-serve yung warrant. Regardless po kung kanino nakapangalan yan, once po ibigay sa amin yung warrant of arrest na ang area is jurisdiction namin, i-serve po namin yan. Saka may nakakwentuhan ako na sa Pasay, ma'am eh. Siyempre, parang ang pangit naman kung maunahan pa kayo ng iba, di ba? Yung Pasay particularly, naandun yung may warrant eh, di ba? Tama po, opo. Kaya kailangan talagang mag-acto, di ba? Yes, kasi may information kami, Yes. nakuha namin na nandito yung i-arresto, Oo. nandito yung warrant namin, so i-serve po namin. Ma'am, anong advantage sa PNP na nailipat na siya sa BJMP? Isang malaking advantage is since nagva-viral na ito at marami na rin marami nang nagtatanong, hindi natin din alam kung hindi lang yung sinasabi ng bilang ng heron. Yes, So, oo. kumbaga po, mas sila, mas magiging aware sila, pwede na po sila dumiretso ng court. So, paano naman po sa PNP, kumbaga po nawala na po yung burden na sa amin pupunta-puntahan or ipa-follow up kung anong status niya, anong update sa kanya since medyo may pangalan na po itong ating na-arrest. Nabanggit mo nga, Major may nag-message niya rin sa akin after mapanood ho yung report. Kaya sinasabi sila ho may nag-message sa akin, doon naman sa GC nila nasa 30 rin ho yun ha. 30 po yun, di additional. Doon sa nakausap namin na 39, di may 30 pa raw ho Tapos meron pa raw isang group chat din nasa 200 plus din naman daw yung mga yun. So talagang marami po Opo. Kumbaga kahit pa paano maging maganda yung pagkaka-viral, yung pag-viral nitong Tayo si Mingli. itong balitang to kasi nga yung mga hindi pa aware nagiging sila, nagkakaroon sila ng kaalaman na ay teka, parang isa ako doon ganun yung mangyayari. So may chance sila na lumapit sa court natin at natin din yung kanilang side baka nga naman naging biktima din sila. sa inyo po, through commitment order. Bakit ho may ganong proseso? Para lang ho maintindihan ho ng ating mga tagapakinig. Go ahead po, sir.
Tama po, sir. Nung Wednesday po yan, November 27, bandang alas 12 ng tanghali, dinala po sa custody ng Bureau of Jail Management and Penology sa Pasay City Jail Female Dorm. Ito nga po, si Nerissa na Miranda, dahil sa kasong syndicated estafa. Ito po ay base sa commitment order ng court natin sa Pasay City 112 na pinapadala nga po sa kulungan. Kasi po, nasampahan po siya ng kaso at nasa korte na po yung kaso. Lahat po talaga, pag nasampahan ng kaso, ay Oo. may commitment order sa PGM. Oo, talagang nasa pangangalaga niya na ho ito, ano. Kamusta ho siya ngayon doon, sir? Sino daw ang mga dumalaw na? Sa ngayon po, abogado po ang dumadalaw sa kanya at ang kanyang husband na sumilip po. Pero other than that, yun lang naman po, sir. Normal situation naman. Oo, nasan ho siya, sir? At sa ilan ang kasama niya doon sa kanyang selda? Nasa 150 po yung selda ngayon. Kaya lang sa ngayon, sir, may lumabas kasi pong court order. Actually, bago lang po ito. Kahapon lumabas yung court order para dalhin naman siya sa ospital for not more than 5 days. Ano Ito ay pinagutos naman ng judge ng RTC 112 kung saan nakasampa ang kanyang kaso. Bakit daw ho, sir? Ibig sabihin si Neri Miranda ay nasa ospital ngayon?